opisyal ng Philippine National Police o PNP ang nagbunyag na umano'y katiwalaan ni Jen Torre, kasalukuyang hepe ng kapulisan. Ayon sa mga ulat, ba ilang opisyal ng PNP ang hindi na kinayang laganap na irregularidad at nagdesisyong isiwalat ang anomalya sa loob ng organisasyon. Kabilang na sa mga sinasabing kababalaghan ay mamaling paggamit ng pondo, illegal na transaksyon at pagpapabor sa mga individual na may koneksyon sa mataas na opisyal. Sa gitna ng mga akusasyon, nananatiling tahimik si Jen Torre at ang kanyang kampo tungkol sa mga paratang. Gayon pa mga ilang PNP insider na rin ang nagpahayag na matagal na nilang naririnig ang mga bulong-bulungan ukol sa mga kalokohan na di umani direktang kinakasangkutan ng general. Ilan sa mga ito ay ang pagtanggap ng suhol mula sa iba't ibang sindikato kapalit ng proteksyon at pagtutok sa mga hindi naman gaanong mahalagang operasyon upang mabaling ang atensyon ng publiko. Sa ngayon, inaasahang magsasagawa ng investigasyon ang Department of the Interior and Local Government o DILG upang alamin ang punot dulo ng mga aligasyon laban kay Jen Torre. Nagbabala naman ang mga concerned PNP officials na dapat maging alerto ang publiko sa maaaring mangyari habang patuloy na lumalabas ang mga impormasyon ukol sa katiwaliang kinakasangkutan ng liderato ng kapulisan. At yan nga ang balitang ating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Proof, hindi po lahat ng mga pulis ay kakampi ninyo. Ayan po yung proof na hinanap mo nang sabi mo ay sinungaling ang mga vloggers sa KOGC, sinungaling ang SMNI, fake news daw yung picture na kumakalat dahil hindi daw po totoo na gumawa po sila ng tunnel dyan po sa ilalim po mismo ng school dyan sa KOGC compound. So ngayon, naandyan na po yung video. Kitang-kita po sa publiko ngayon na ikaw po ang nag-utos niyan na gumawa sila ng tunnel dyan sa loob ng KOGC compound kasi nga nagmamayabang ka na may tunnel ka nakikita, wala naman. Kaya ang utos mo sa PNP na gumawa na lang sila ng tunnel. So ngayon, dahil nalaman mo na ngayong Friday ay may darating po ng mga senators dyan sa KOGC compound para mag-imbestiga kung may nagawa ba kayong labag sa batas. Paano mo yan i-explain ngayong Friday? Siyempre, tatanungin ka ni Senator Bato kung bakit kayo gumawa ng tunnel dyan. Hindi nyo naman property yan. Diba? So, dahil siguro, para mapagtakpan po ni Tory, itong ginawa po niyang tunnel dyan sa KOGC, ay agad po siya nagpabili, nag-utos po siya sa PNP para bumili ng semento at mga buhangin para siguro tambakan na naman niya yan. O diba? Tapos, ang last tactic po niya, yung Soko po, no? Soko. Pinapunta po niya doon sa KOGC para daw mag-imbestiga sa crime scene. O diba, palakpakan. O, ang galing ni Tory. O, palakpakan nyo guys. So, eto po yung video guys. Panoorin nyo po kung paano nila hinarang si Atty. Torion. Ayaw po nilang papasukin dyan sa basement kasi nga po may tinatago po sila. Buti na lang may isang PNP po na nag-video po nitong tunnel na ito at pinadala po kay SAS. So ito guys, panoorin po natin ang video ito. Gusto ka ba yung mga naka-Christmas? Di ba bawal na sabi ni ano? Sabi ni Kernel Kakay. Christmas. Bakit kasama sa Christmas na lahat? Ano kayo? Nagpa-Christmas na lahat. Hoy, Soriano, magkikilos tayo sa region. Palis ka naman yung breed. Ano tayo ba? Soriano! Okay, we're convinced. You are not allowing us entry. Okay? Okay. You are not allowing us entry. Happy. Soriano! Anong pangalan ka pa mo? Makarinig mo ako! Sir. Gusto lang ngayon marinig si Atty. Torion ha. Sandali. Sige. Sa ano yung final statement mo on this visit? This proves that General Torre is not giving us access. Tama. He issued a challenge. If it is true
We have to prove it. I am proving it. Yet they are not providing us access. No? What they are doing is that ang nilalagay nila yung mga patrolman, mga PO1 dito. Kawawa naman. Oh. Ang mga opisyal, wala dito. Wala. Hindi nila binibigyan tayo ng access. Paparty. Wala naman akong armas. No. Oh. Ang ganong ginagawa, inattempt pa na i-post daw tayo dito. Eh kung magka-injury ako dito, mahal-mahal siguro ng damages dito. Ha? So, ako naman ay reasonable. Klaro na hindi tayo binibigyan ng access. And it is very clear what they are doing there is really illegal. So, salamat po. Hindi na ako mag-insist. No? Salamat. Takot sila guys. Takot sila papasukin kami kasi may ginagawa silang katarantaduan dun sa baba. Hindi ang maging papakita ko yung ginagawa ko na mga pulis. Kaya pala nakita ang 300 sa ano. Merci ba? Alam nila, sa kanila ko eh. Sir, dili man may mahilabot sa inyo ha, nag-cover lang mi. Yung mga reporters may, di may mahilabot sa inyo ha. Di po mi ninyo kalaban. Sir, relax na mo. Dili may mahilabot mga reporters may. Wala, di may mahilabot. Kasabot mi sa inyo, trabaho lang na. Kaning amo, trabaho lang pud ha. Naintindihan nyo, itong aming trabaho lang, kayo nagtatrabaho din. So, hindi tayo kalaban. In-explain na ng lawyer ng KOGC, nagpunta lang kami dito para makita namin kung ano talaga yung nangyayari sa loob. Sana sir, maintindihan nyo po kami, ha? Sana hindi kami kalaban po, ha? Salamat po. Alam mo naman namin, mga bisita kayo dapat ng Davao, eh. So, nagkataon lang na maling pagkakataon ang pagbisita nyo. Sige sir, salamat. Huwag ng tensyon. So, ito sila, no? They were holding the line because akala nila didiretso kami. And we know naman they're just following instructions. So, hindi kami pwedeng manggalaw sa mga pulis kasi di po may pwede magbinisaya kaya di man yung mga bisaya. So, ginabantay na ang kaning hagdanan is going towards the basement. Muna ang klaro. Mauni sa, ito yung ground floor ng Jose Maria College, no? Ito yung second na inlet, supposedly papasok sa basement. Ito sila. So, they are from Manila and they are preventing anyone to enter the basement down there. At hindi naman, wala naman ako sa posisyon na mamuwersa na pasukin ko yon. So, klaro yon sa amin. Sir, thank you so much po. I have to go. Salamat. Thank you, sir. Ingat kayo. So, yun, no? Yun yung sitwasyon sa building ng Jose Maria College, particularly sa right wing, just after ito yung entrance. So, ito, na nag-attempt pumasok si Atty. Torion at isinama yung, ito yung isang grupo din, no? Ewan ko kung nakita nila. Ito. Ito is another group, no? Sorry kung wala ng signal. So, ito is another group of police. Hindi lang ako sumama sa grupo. Kaya ito din, no? Another group of police na nandito. So, we just don't know where are we going here. So, sabay na ako sa inyo, sir? Ha? Bisaya, o nangasaag, kaya katulad sa pika, sir. So, niyan, may diri, wala na may katutol, may sulod ko sa center, na, ning sir, na sulat, nabdan ako itong inyo nakita earlier, niya karon, asa ta padulong, sir? Si, ma'am,
Ma'am, saan pa? Parang, hindi ko alam, ma'am, saan papunta ito. Ma'am, anong pangalan niyo, ma'am? Si Ma'am Jean Roma ang kasama ko. Nawawala kami ng mga polis. So, si Ma'am Jean yung guiding namin. Siya tour guide namin, actually. Guide lang. Edith, kaduaya po sa Newsline. Hindi, ma'am. Nagpangabot lang kami sa door. Go ahead, you have the floor, Mayor. Just want to ask the PNP, did you use tear gas and were you armed when you entered the premises of the KOJC? Tori, were you armed when you get inside the compound of KOJC? Arms, sir, yes. We have personnel who has firearms as part of the security of the CDM, sir. Standard procedure. Correct. You cannot deny that because all the videos Yes, sir. circulating around the internet shows that armado kayo, di ba? Yes, sir. Hindi niya galing sa likod, tirahin ng paper spray, tapos sibat siya kagad. Oh, we don't want to have people like that in the Philippine National Police. Individually, sir. Bagong gising kasi ito, sir. Nung time na yun, sir. Medyo Bagong? gising siya nung time na yun, nung nasipa. Bagong gising daw po, sir. Sir. Justify bagong gising for that kind of action. Justify. Special action force tayo. Ha? SAP tayo. Yes, sir. Oh, Your Honor. justify na bagong gising. Porque bagong gising, gaganunin yung babae. Ha? Ay, Your Honor. kaya tayo. We are the elite. Di ba? Special action force. Next slide, please. And even, there was even an instance, Your Honor, where the executive head of the Kingdom of Jesus Christ was prevented entry, Your Honor. On day 2, Your Honor, this is day 2, at 6 o'clock to 7 o'clock in the morning, an identified PNP staff member, Your Honor, pepper sprayed the member of the Board of Administrators of KOJC, Your Honor. We are still determining the name of this person, Your Honor, because we already have an affidavit complaint. But Pakibalik mo nga yung, Yes, Your Honor. yung slide na yan. Balik mo. we would like to know the identity of that person, Your Honor. Pakibalik. Yung may bukha nung polis na nag-paper spray. Yan po ang nag-pepper spray po sa kay... General Torre, sandali. Nakita mo ba yung video nito? Ako nakita ko eh. Yes, sir. Si... Ikaw yun? Ma'am Nori. Eleanor Nori Cardona. From the backside, ginano niya si Cardona. Tinira niya ng paper spray. Nakita mo yung video na yun? Yes, sir. Ano masasabi mo doon? We immediately relieved the person, sir, and we have already started the pre-search investigation. And according to him, it's not pepper spray but an alcohol spray. At hindi ko na, sir, i-justify ang kanyang ginawa. Please do that. But that's wrong, sir. Please do not We will not justify. tolerate. Alcohol ba naramdaman mo, Ma'am Cardona? Alcohol? Alcohol yung tinira sa'yo? Mahapdi ba yung alcohol, sir? Mamumula pa pag masprayhan ka. Di ba malinis yun? Tingnan nyo na lang. Kasi, para, ayoko na kasi, sir, palagi nagsisinungaling. So, Torre. sana yung tao na yun. Sana yung tao na yun. That's a member of the Special Action Force, sir. And Rex Maliban had already initiated the pre-search investigation. May we know the name, Your Honor, and the assignment of this person from the good general, Your Honor? Okay, for the consumption of this committee, please, give us the name. Colonel Maliban. Yes, sir. Your Honor, sir. Sir, the personnel is assigned with the Portiver SAC. He is now under restricted custody. His name is Corporal Lacanaria, sir. Ano? Yes, sir. From From, yes, sir. PNP SAP, sir. Portiver SAC. Corporal Ray Lacanaria, sir. Ray. So right now, he is facing administrative charges, Yes, sir. We already started summary hearing procedure, sir. summary hearing procedure. Yes, sir. Please update this committee. Update this committee as to the progress of the case you have charged against that personnel. Yes. Kumsek, take note mo ha. Hingin mo. And that does not prevent the complainant to file criminal charges if she wants to. Yes. Ha? Yes, sir. So you do the administrative charge. Dahil ako na nakakahiya talaga. Para bang napaka-traitor na pulis ka. Tinraidor mo yung babae pa. From galing sa likod, gaganunin mo ng paper spray na wala. Nagsasalita lang naman yun sa harap ng mga tao doon. Tapos, galing sa likod pa.
with the element of treachery. I tell you, nakakaya. Pulis yun. Tapos babae pa yung may edad pa na babae. Mas matanda sa kanya. Gaganon niya pag galing sa likod. Tirahin ng pepper spray. Tapos sipat siya kagad. Oh, we don't want to have people like that in the Philippine National Police. Bakit mo harapin niya? Ma'am, ano bang problema mo? Mag-usap tayo. Di ba? Magpakalalaki siya. Ang pangit talaga. Nakita ko yung video. Anak, galing sa likod. Gaganon niya yung babae. Tapos yung babae, ganon-ganon na dahil tinira na pepper spray. Oh, pulis tayo. Bakit ganon na yung style ng ating pulis? Kahit na nabuburyong na kayo doon, kahit na agrabyado na kayo ng gusto sa sitwasyon nyo doon, bakit? We're trained. Di ba? Be sure to update this committee sa kaso ng pulis na yun. Ako, I myself, I felt offended by that action. Napakapangit tingnan. Tapos nagkalat pa sa social media. Nasisira ang PNP dyan sa ganung klase mga pulis. Mr. Chair? Thank you. Go ahead. Chair, may I please say something? I was there nung lumusob nung August 24. So I would like to surmise that I think the tyrannical behavior of General Torres emboldens his men. The treacherous at saka yung oppressive na kinakaya ang mga taong bayan ng ganyan. I think that kind of leadership emboldens his men to do the very same thing. Noted. Your Honor, if I may, Yes. may we request the good colonel to provide us the address of Ray Lacanaria so we can move on. May we know his address, sir? Sandali. Tingnan mo. Paki-play ulit Yan. yung video na yan. Paki-play. Yan, no? From the sa likod, ha? Oh, yan. Tinira. Tapos sibat kagad siya. Grabe naman, tapos Pangit. alcohol. Yan. Ang pangit tingnan, no? Parang walang nangyari. Your Honor, siguro hindi niya gagawin yan kung walang basbas po. Kasi tingnan mo, lahat ng pulis na kapaligid, nakatingin sa kanya, wala man lang ginawa yung mga pulis. Wala man lang nag-reprimand. Nakaupo, bumalik pa sa upuan, Your Honor, at inabot yung pepper spray sa katabi niya. Wala pong ginawa sila. Well, that is our assumption. Yes, that's my assumption po. We can assume na may nag-utos sa kanya. Pero pwede rin na on his own, ginawa niya yan. We can make our own assumptions. Pero kaya nga, imbestigahan ninyo, Rex Malimbal. Sinong team leader ng pulis na yan? Baka yun ang nag-utos. Sabihan mo. Laruin mo. Kung pinutusan niya yan, mas lalo nakakahiya tayo. Yes, sir. Anyway, sir, as what RD Pro 11 have stated, sir, we do not justify yung kanyang action ba, sir? But it is individually, sir. Bagong gising kasi ito, sir. Nung time na yun, sir. Medyo Bagong? gising siya nung time na yun. Nung nasipa. Bagong gising daw po, Nasipa, sir. Justify bagong gising for that kind of action. Justify. Special action force tayo. Sap tayo. Yes, sir. Your Honor. Justify na bagong gising. Porque bagong gising, gaganunin yung babae. Your Honor. Nakakaya tayo. We are the elite. Di ba? Special action force. Pag sinabing kayong elite fighting unit ng Philippine National Police, you should be the elite also in terms of character. Kayo dapat ang pinaka-gentleman dyan. Kayo ang pinaka-disiplinado. And everybody's expecting you to act to be the elite people. Lalong-lalo na sa pag-uugali. Okay? Thank you. Your Honor. Yes. Just two matters so we can move on. Can we request for the address, Your Honor? And can we ask both officers, point blank, Your Honor? Give me the address. Give me the address. Anong address? As of now, wala po akong hawak. I will just give him time, sir. Basta address. Anyway, Office niya. address niya is Special Action Force. Okay. Saan pa kayo Sa Santa Rosa o sa Santo Domingo, sir. Santa Rosa. Santo Domingo, Yes. Santa Rosa, Laguna. Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna. And just Sa one question, headquarters. Santa Rosa. Can you ask them point blank if Colonel Balimban ordered his man to pepper spray my client, or if not him, General Torre? Just one question, Your Honor. I know Colonel Balimban. Yeah, he's a good man. He seems to be a good man, Your Honor. But I would suspect... Marawi hero ito. At hinahangaan ko itong opisyal na ito. I don't think utusan niya yung pusang alaws na, forgive me my word, yung corporal na yan na gagawin yun. Did you order that? Definitely not, sir. Definitely no, I'm sure. How about your junior officers? No, sir. No. So continue with the investigation, ha? Mr. Speaker, after the pepper spray incident, ano po ginawa ng ating commander po? Pinatawag niya ba? Lahat ba? Ni-remind niya na we have to protect the human rights. Bawal yan, blah, blah, blah. Ano pong ginawa po natin, sir? Okay.
Did it come to your attention? Yes, sir. That's why, sir, actually before the operation, we reminded them to observe yung protocol natin, sir, yung use of force continuum. So it was relayed, sir, to them, and personally, sir, ako, sir, nag-conduct ng briefing, sir, sa kanila. Then after that, sir, he was placed in restricted custody. That's why immediately pinabalik namin ito, sir, sa campus, sir, sa Tagum, sir. So doon, sir, na yung sa ngayon, sir, ongoing, sir, yung So saan siya ngayon? Nasa Tagum? Yes, sir. Be sure, palapin yung kaso niya, nagkakahiya talaga. Ako, hiyang-hiya ako sa ginawa niya. Yes, sir. I'm sure, ikaw rin, nahiya ka rin. Di ba? Yes. Ha? Very treacherous. Sa likod pa, babae pa. Tapos, parang walang nangyari. Huwag ka sabihin nila, baka isipin ng mga tao, ganun na pala mga special action force ngayon. Ha? Nag-paper spray ng babae. You are trained to fight hardcore terrorist. Not itong babae na nandun lang nagsasalita, titirahin ng paper spray. Please, do your share. Nakakahiya talaga yun. Continue. Mr. Chair. Yes, Mayor, I would like to acknowledge Mayor Duterte. Yes, Once again, good afternoon. I'm sorry, Mr. Chair, but I have to leave because I have other matters to attend to. But may I be allowed to leave a question? Go ahead, you have the floor, Mayor. I just want to ask the PNP, did you use tear gas and were you armed when you entered the premises of the KOJC? Mr. Chair, this does not to be answered right now. I just leave the question to the floor. Again, thank you KOJC, thank you PNP for and everybody who's here. Before you leave, Mayor, I can generate the answer. General Torre, were you armed when you get inside the... Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!